Hello, kumusta dun sa mga nagnanais na matuto ng electronics? Ngayon naman, pag-aaralan natin yung tungkol sa mga resistors. Pero bago ang lahat, ipakikita ko muna sa inyo ang isang board na may mga pyesa. Ito yung board ng isang television. Ipakikita ko sa inyo o ipakikilala ko sa inyo ang mga uri ng mga pyesa na mga pag-aaralan natin sa mga susunod na araw. Pero unahin natin ngayon ang pag-aaral natin sa mga uri ng resistor. Okay, ipakikita ko lang sa inyo ang uri ng mga pyesa sa isang board sa loob ng isang television. Itong malaki na to, ito yung tinatawag na IC or integrated circuit. Halos nandyan lahat, magdadaan yung signal bago pumunta ng sound in picture. At ito naman yung mga maliliit na parang may guhit sa gilid at sa kabila naman black. Yun yung electrolytic capacitors. Ito yung may guhit na to, ang negative, ang positive naman yung kabila. Ito namang maliliit na piyesa na to na kulay itim, ito yung mga small transistors, tatlo ang panya, base collector emitter. Ito namang kulay orange na maliliit, ito naman tinatawag ceramic capacitor. At ito naman yung mga kwadradong kulay green na to, kagaya nito. Ito yung tinatawag na mylar capacitors. Ito namang malaki na to na may tatlong paa, ito yung tinatawag na output transistors. Ganun din siya, may base, collector, emitter. At ito naman yung transformer, chopper para sa power supply. Ito namang yung tuner niya. Dito pumapasok yung signal galing sa antena. At saka ito namang itim na to na may, pansinin nyo, may guhit yan sa kabila. Yun yung electrolytic diode. Yung nagko-convert ng AC to DC. Yung electrolytic diode na yan, maraming klase yan. Mayroon yan pakwadrado. Pero karamihan ganito ang makikita nyo sa isang board ng isang television. At ito naman yung fuse. Tawagin natin yan fuse. Ito namang may mga color na to. Ito yung resistors. At ito yung topic natin ngayon. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Yung uri ng mga resistors. Yan yung mga kulay-kulay na yan. Yan. Kagaya nito. Kagaya nito. Yung topic natin ngayon. Sa susunod na natin pag-aaralan iba pang uri ng mga pyesa para hindi tayo kulangin ng oras. Especially doon sa mga nagnanais na matuto ng electronics. Ngayon, ang topic natin ngayon is tungkol sa resistors. What is resistor and how read value and about the color coding? Resistors are used to current flow, adjust signal levels, to divide voltage bias active elements and terminate transmission lines among other uses. Okay, ito yung color coding natin. Brown is 1, 1, 0. Red is 2, 2, 0. Orange 3, 3, 0. Yellow 4, 4, 0. Green 5, 5-0, blue 6, 6-0, violet 7, 7-0, gray 8, 8-0, white 9, 9-0, black 0 or none. Okay, ito yung example natin ng isang color coding ng resistor. Yung red niya ay yung red na red, silver. Di ko muna ipapaliwanag sa inyo tong silver.
yung ito munang value ng resistors. Kasi itong silver na to, 5% siya. Siya yung okay. Itong example ng color coding natin is red, 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 silver. Yung red niya is to. Another red uli is to. Tapos, pagdating si katlo, dito tayo magkakaroon ng multiplier. Magiging 2, 0 na to. 1, 2. Okay. Ibaba natin yung R, meaning to resistors. Ibaba natin ulit yung 2, tapos dalawang 0. Unit is ohms. Huwag natin kakalimutan lagi sa dulo yung unit na ohms. Convert natin sa kilo. Atras tayo ng 3 pakaliwa. Going to milli. 1, 2, 3. Ay, andito yung point natin. Baba yung R, 2, baba yung point, baba yung 2. Erase natin yung 0. Lagay natin yung kilo ohms. Kaya magiging value ng resistors natin na red, red, red is 2.2 kilo ohms. Ayun, kaya natin hindi sinama sa ano natin yung silver kasi yung silver na to hindi naman siya kasama sa value. Ang meaning lang niya, kung halimbawa yung value ng resistors natin na red, red, red 2.2 kilo ohms, kung ipa-plus natin yung 5% sa calculator, kung ilan ang kalalabasan, yun yung pwede pang makapasok doon sa value ng resistors na pwede pa natin gamitin sa circuit ng isang TV. Kung i-minus naman natin yung 5%, halimbawa 2.2 kilo ohms minus 5%, kung ilan ang magiging resulta doon sa pagpindot natin sa calculator natin, yun yung qualify pa para magamit natin yung resistor sa isang circuit board. Kung masyado nang malayo o mababa o mataas yung value niya, halimbawa nag-change value na yung isang resistors, hindi na natin pwede gamitin sa isang circuit board para i-apply. Okay, ito naman yung another example natin. Itong hawak kong resistors na to, ang value niya is yellow, red, red. Ayan, isinulat ko sa board para mas malinaw. Yellow, red, red, silver. Itong yellow na to is 4. Ito na lahat yan. Tapos yung red na yan is 2. Ikatlo, multiplier to 0. Tapos positive, negative 5% yung silver natin. Okay, i-convert natin uli sa kilo. 4. Kung i-convert uli natin siya sa kilo, adjust tayo ng 3 pakaliwa. 1, 2, 3. Kaya ibaba natin yung R. 4. Baba natin yung point. 2. Erase natin yung 0. Ang magiging kapalit is key. Kaya 4.2 kilo ohms ang magiging value niya. Okay, another example mga guys, no? Brown, gray, black, silver. Brown is 1, gray 8, black none. Kaya ang magiging value niya is 18 ohms, negative positive 5% silver.
Okay, yung mga uri ng resistors, maraming uri ng mga resistors. Meron yung kagaya nito. Ito yung drawing niya. Ang value niya is 0.25 watts. Hindi na siya color coding, kundi nakasulat na mismo sa likod niya yung kanyang value. Yung mga matataas ang watts, kadalasan wala na siyang color coding. Mismo na sa likod niya nakasulat yung kanyang value. Gaya nito, 0.25 watts. Kadalasan ginagamit ito sa mga amplifier. Ito naman, 560 ohms, 5 watts. Medyo mataas yung value niya. Ito naman yung resistors na may color coding. Kamukha nitong isang hawak ko nitong maliit na to. Red, silver. Pero mayroon ding uri ng resistors na ginagamit siyang volume control. Yung mga volume control na yan natin na ginagamit siyang amplifier, yan din yung mga tinatawag na mga resistors din yan. Pero ginagamit siyang variable control. Bali itong mga volume control na to is variable control siya. Nagbabago-bago. Pag pinihit natin yung pihitan niya pakaliwa, magkakaroon ng value siya sa kabila 50k. Sa kabila naman is magiging 0. Ngayon, kung pinihit naman natin pa kanan, sa kabila naman siya, halimbawa magkaroon ng 50k, ito naman ang magiging 0. Okay, how to measure? Halimbawa, ito yung resistors natin is 18 ohms. Brown, gray, black, silver. I-range natin, kung susukatin natin siya sa VOM tester, i-range natin sa times 1. Ang value niyang 18 ohms, dapat yung pointer natin papalo din doon sa eksaktong 18 kung siya hindi open. Pagka open ang isang resistors, hindi siya papalo or papalo siya kung open ang resistors natin, hindi papalo ng hanggang 18 yung pointer natin. Maring gumalaw lang siya ng konti. Dalawang klase ang maring maging sira ng isang resistor. Open or change value. Kaya doon ginagamit yung silver na 5% negative positive para malaman natin kung pasok pa sa quality yung sa value yung resistors na pwede natin i-apply sa isang board pamalit doon sa halimbawa nasunog na resistors. Kagaya ng pinaliwanan ko kanina, para malaman natin pwede pang magamit yung resistors natin. Halimbawa ang value niya is 18 ohms. Kung pipindutin mo doon sa calculator, kung mayroon tayong calculator, 18 ohms positive plus 5%, kung ilan ang magiging total, yun yung pwede pang magamit para sa pagpalit natin sa dating nasunog na resistors. O kung halimbawa nasunog yung resistors na yan pero gumagana pa rin, i-check natin sa positive 5% pataas kung ilan ang magiging resulta. Pag hindi lumagpas doon sa magiging value niya sa mababasa natin sa calculator, pwede pa natin magamit uli yung resistors kahit nasunog na. Kung halimbawa naman pipindutin natin sa negative 18 ohms negative 5% or 18 ohms minus 5% dun sa calculator, ang magiging resulta doon kung ilan ang lalabas, yun yung qualify na pwede pa natin magamit yung nasunog na resistors. Pero kung masyado nang mababa doon,
hindi na natin siya pwedeng gamitin. Hanggang doon na lang mga guys. Sana i-subscribe niyo ako palagi para step by step ko may paliwanag sa inyo ang tungkol sa basics electronics at ang mga uri ng mga pyesa. Maraming salamat sa inyo. Thank you.